break namin ng ika-108th anniversary ng aming mahal na probinsya. Dumami may mga naidagdag na activities. Maraming salamat sa office ni LMP President Mayor J.B. Bernos. Nadala namin dito nadala namin ang MPBL. Nagkaroon kami ng 2-day pocket tournament. So, siyempre, exposure yun ng aming province. That's what we are after for, the promotion of our province. And siyempre, nakikilala ng probinsya natin na motocross capital of the North. Nagtandak kami ng motocross at first time in Abra na merong night race, yung motocross sa gabi. And we had participants all the way coming from Mindanao, Visayas, all throughout the country. At sabi nga nila, yung iba, karamihan doon, sabi nila it's their first time to join a night race. So, yun lang po, magandang promotion po yun sa aming probinsya, sa tingin namin. Sinabol din natin dito talaga makilala yung tunay na Abra na hindi lang sa mga masamang image na ibinamarka ng sino-sino. Nakita namin na maaliwalas, tahimik, masaya dito sa Abra, kaakit-akit ang mamasyal. Yun naman ang isang natin, advocacy natin at pangarap natin. Maging kilala ang Abra na hindi lamang sa negative na mga balita, kundi sa magandang bagay din. Ipakita namin yung pagbubuklod, unity, at kakaisa ng Abreño. We all desire for a progressive province para sa aming mga anak, sa mga susunod na henerasyon. Kasi sa akin, ang progress hindi lang dapat nararamdaman ngayon. Di ba? Ang progress dapat naihanda mo rin yung kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. So, siyempre, konti lang yung panahon na ikay nagiging punong lalawigan. So, anong gusto mong gawin na maging isang, kahit naman short yung term mo, pero at least makikilala ka distinctly from the others? Siguro I will start with the provincial government sa Kapitolyo. I initiated some reforms sa mga sistema and processes sa iba't ibang opisina. Kasi na may mga bad habits na yung mga empleyado natin, ganyan, na kailangang itama. So, kahit yun lang ang maaayos natin, it will transcend outside the Kapitolyo kasi pag maayos yung proseso, yung sistema, maayos yung mga empleyado, I know magtra-transcend sa it will radiate to other field sa ating mga mararamdaman ng ating mga kababayan yan. So, yun po ang gusto kong iwan sa aming probinsya. Maayos yung pag-implement ng mga projects, programs ng gobyerno. Sir, nabalitaan namin na may iniimbestigahan kayo at ang missing na delivery ng 42,000 sacks of rice. Ano po? Well, I cannot talk much about it kasi wala pa masyadong progress yung natin. But all I can say is that when I assumed office, I tried the best I could to inventory kung ano yung resources and properties ng Kapitolyo. Because as long as I will be the acting governor, I will be accountable to the properties of the Capitol. So I have to know kung ano yung nadatnan ko para kung tinanong ako pag alis ko sa pwesto, masasabi ko sa tao kung ano yung nadatnan ko at ano ang wala and saan napunta at anong pinaggamitan. I will like to have a good transition kung sino man ang magiging governor na susunod sa akin. I'd like to have a very transparent and
smooth transition na walang itatago, walang ililihim. Hindi lang sa susunod na governor, pero sa mga kasama mga kababayan sa buong probinsya. So ano yung parang challenges ninyo na na-experience when you took over and until now? Yung challenges sa pagka-acting governor? Well, the big challenge probably is the uncertainty. How long will I last? Kasi I became a governor by operation of law. Yeah. So I can be removed also by operation of law. As alam naman natin, merong mga pending processes sa korte. So we can never tell what will be the outcome of those processes na ongoing sa korte. But I am ready for whatever eventuality. That's why I'm making sure na maayos lahat. Para kung aalis naman ako anytime is hindi may interrupt ang Service. pagbibigay ang paninildihan ng probinsya. Ang operation ng mga opisina maayos pa rin. Anytime I can go. But ang gusto ko lang, kung aalis ako, there will be a good transition, transparent lahat, maayos na iiwan ko ang Kapitolyo. Did this not affect your decision making sa mga, siyempre, kahit pa paano may mga sensitive issues? Hindi naman, sir. Well, I put it aside. Hindi ko iniisip yun. Although sometimes sabihin nila it should be something of concern, but hindi ako nagpa-apekto doon kasi ang tinitignan ko naman, I just have to do my job. I have to implement the projects and programs. Pag medium term or long term yan, I have to do it na sa tama. So I'm not naman looking yung effect kung baga sakali, kasi ang iniisip ko nga, kung mangyari nga man yon, at least akong worries na mararamdaman dahil everything is in order. Diba? Kung ano man ang mangyari, makakat short man ang term ko, I will have nothing to worry about because maayos na iiwan ko ang Kapitolyo. Yun lang ang habol ko na dyan. Maayos yung mga empleyado. Did you run for any elected position? Anong pinakwen mo? I filed my candidacy as a Vice Mayor of Danglas. Yes. Yes. Sa probinsya, sir. Hindi ako sa provincial level. Okay. So, anyway, March 20 is the start of campaign for elected position. What do you foresee during the campaign? Considering that maganda yung outlook ngayon, at least medyo may support ang PNP, so how would you see the situation? Sa province of Manila during the campaign period? Well, I just expect naman na magiging maayos ang pagkakandak ng campaign. Alam ko naman nakatutok sa atin ang media, nakatutok ang the whole Philippine National Police sa atin. Binabantayan ng actually hindi lang naman ilang bayan, di ba? Buong probinsya naman binabantayan kasi nga may history na nga tayo na every time na magkakaroon ng election is nagiging mainit ang labanan dito sa probinsya, Kamura. So I know nakatutok ang dito ang buong government instrumentalities to make sure na magiging maayos at safe ang ating election ngayon dito, campaign period natin. Yun po, on my part naman, I have nothing to worry because wala kaming kalaban wala akong kalaban, so I will not be disrupted by the campaign naman siguro. So you mentioned of bad habits na you want to be changed and you are changing. So can you mention of this what is bad habits? Well, if it's okay. Yung mga typical na nangyayari sa mga government offices talaga, yung mga nag-undertime, mga ganyan.
o yung mga not reporting na naka-report sila pero hindi sila nagre-report. Yun naman yung mga, I know that is typical sa mga government offices talaga, may mga ganong instances talaga. Pero as we go along, pinapakita naman namin na I'm setting a good example. I go to office always, yan, as early as I could. And I leave the office on time. Kasi yung mga typical kasi na mga problema sa mga especially in the national government. Sir, how receptive are the awareness? Kasi sabi mo nga, parang naging practice na itong mga bagay-bagay na ito na maliliit na bagay, although hindi dapat. Pero yung based sa makikita mo, okay ba sa kanila yung alisin yung mga bad habits? How do you see the reaction of the workers in our... I think it's positive naman. They welcome naman. Tsaka in the terms of delivering the service, I look into more not yung mas may impact and mas long lasting na mga project. Kasi dati this is again typical sa mga national and local government agencies na kung minsan yung mga ini-implement na project is parang superficial. Ganon, di ba? I'm looking for a project na mas madaling ma-sustain at mas-sustain talaga na hindi lang superficial sa mga constituents natin. Actually, dati hindi ko pa naiisip yung mga yan kasi I did not expect naman to last this long. Pero nung umabot na ako ng ganitong mag-3 months na ako, I have to look into these matters na how are the projects and the programs being implemented. Kasi nakikita ko na, nagtatanong na yung mga national line agencies, how is the implementation of this and that, gano'n. Hindi ko pwedeng hindi pansinin yun kasi sabi ko nga, alangan namang pababayaan ko lang. It is also my duty na and obligasyon ko rin yung governor na I make sure na yung mga projects na may galing na, especially sa mga galing sa national line agencies, hindi implemented talaga na accordingly. Nakikita ka po na tawag doon mga projects na naandyan supposedly pero wala sila. I don't know kung wala or something, pero may mga hindi masasabi kung natapos ganon. Yun nga, actually meron ako tinitignan ngayon yung farmers center noon sa I don't know bakit hindi natapos. So siguro meron pa akong time na I will use the remaining time. I look into this project siguro. Sir, June 30 definitely bababa ka as governor. Ano yung gusto mong image or ano yung gusto mong provincial government na iiwan? Gusto ko iiwan ko nga, sabi ko nga kanina, yung maayos na gobyerno na walang itinatago, walang inililihim, transparent ba? Na pag magkakaroon ng smooth transition to the incoming governor, gano'n, iabot ko yung Kapitolyo na eto lahat, ilalatag ko kung ano yung kalagayan talaga ng Kapitolyo. Gano'n, na hindi, wala kang ililihim o tatago, gano'n. Yun ang gusto ko. Yung transparent na Kapitolyo i-turn over ko sa susunod na. Anong naging pakiramdam mo na you were given this kahit short time pero meaningful ba? The chance you were given, the chance to run the government in the province of Pampanga? Well, I have to make it meaningful talaga. Diba? Sabi ko nga, isip ko, hindi ko naman siguro kailangan ng mahabang panahon para gumawa ng maayos. Gawin ko na lang yung kaya kong ayusin habang nandyan ako at yung sa abot ng aking makakaya. Ang daming ang limitation, di ba? Time constraints na lang. Ganyan. Pero, sabi ko, I'll just do the best. I'll just give my best. Okay.
Thank you, sir. Salamat. Sir. Salamat, sir.